balita ka na ba? Dadagdagan ko na rin yung bigay ko sa inyo. Masigurado lang mapatay yung Dax na yan. Itong kriminal na to, pinatira si Dax! Pati pamangkin ko at saka apo, damay! Hindi ko po alam yung sinasabi nila. Baka ulyanin na yung matandang yun. Siguraduhin mo lang na wala akong makukuhang ebidensya laban sa'yo. Dahil kapag nasira ang reputasyon ko ng dahil sa'yo, sa Bartolina ka titira hanggang maagnas ka. Hoy! Annalyn! Ayun ka! Yan! Hoy! Hoy! Annalyn! Okay lang po ako. Yung pasyente po, natamaan po ng bala sa ulo niya. Kaya kailangan tanggalin na po natin agad yan kasi nagde-decline na po yung vital signs niya eh. Kailangan mag-perform na po tayo ng craniotomy. Sige, Annalyn, oo. Pero kailangan muna natin patingnan yung sugat mo. Prepare the patient for craniotomy. We need to bring the patient to the OR now. Find a way na makasama ka sa operating team ni Dax. At siguraduhin mong hindi na siya makakalabas ng buhay ng operating room. Nasa OR ako, madaming nakatingin doon. At mama, hindi ko kayang gawin yung pinapagawa mo. No ifs or buts. You just do as I say. Kailangan mo rin Nay! 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 Buti okay ka lang po. Annalyn, ano nangyari sa'yo? Ha? Bakit ka may sugat? Ano nangyari sa'yo? Okay lang po ako. Tita, huwag na po kayo mag-alala. Kami naman pong bahala ni Joanne eh. Annalyn, halika na kasi. Kailangan gamutin yung sugat mo. Saka magpa-x-ray na rin tayo para malaman natin kung may fracture ka ba. Okay na nga ako eh. If she needs to be admitted para ma-monitor, gawin niya na. Opo, halika na. Let's go. Annalyn, asan si Dax? Nabahal po siya sa ulo na eh. Ano? Sana nga po makaligtas po yung si Dax kasi kung hindi makakalayan na naman yung si Moira. Saka mo na isipin yan, ha? Ang importante, gamutin mo muna yung sugat mo. Dok, kayo na pong bahala sa anak ko. Sige na muna. Halika na muna. Sige na, anak. Nandito lang ako. Doc Carlos? Matanong ko lang, Doc, bakit niyo pinayagan si Doc Annalyn na bumalik sa Apex? Yun naman ang gusto niya eh. Alam, pigilan ko siya. Buti po pumayag si Ma'am Lynette. Eh, dati naman taga-Apex si Annalyn. And wala na rin doon si Moira. And okay na rin sila ni Zoe. At sigurado ako gusto niya makasama ang tatay niya. Teka lang. Bakit parang ayaw mong umalis dito si Annalyn? Oo? Hindi, Doc. Natanong ko lang po. Dr. Benitez, Dr. Javier, nabalitaan niyo na po ba yung nangyari? It's all over the news. Bakit? Ano nangyari? Na-involve daw po sa isang shootout incident sila Ma'am Lynette. Ang punteriya daw po ay yung star witness laban kay Ninang Moira. Ano? Si Lynette, kumusta? I think Ma'am Lynette is safe. Pero si Annalyn, What? Doc, ano pong nangyari kay Doc Annalyn? nabaril daw siya. Pero Annalyn is out of danger. Ang critical daw po ay yung star witness nasa OR. Excuse me, pupunta ko sila. Doc, excuse me po. Lynette! Lynette! Saan ka pupunta? Pupunta ako si Moira. Alam ko siya na naman may gawa nito eh. Tignan mo, pati si Annalyn nadamay pa. Lynette, huminahon ka. Wala ring mangyayari kung susugurin mo at awayin mo siya. Magkakagulo lang. Ang importante, ligtas si Annalyn. Napakasama ni Moira. Nakakulong na siya't lahat. Naghahasik mo siya ng lagim. Anong klaseng tao yun? Napakasama niya. Kaya nga siya nasa kulungan. Dahil pinagbabayaran niya ang mga kasalanan niya. Ang tanong, paano niya nagawa yung mga plano niya na nasa loob na siya? Si Dax naman ang target ng hitman eh. Nadamay lang si Annalyn. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko to dapat di na ako nakapagkita kay Dax. Kasi kung di ako nakapagkita sa kanya, di sana ligtas yung anak ko. Ngayon di sana hindi siya napahamak.
Don't blame yourself. Wala namang may gusto na mangyari ito eh. Kung meron sisisihin, si Moira. Siya ang punot dulo nito. Magabing madilim, ikaw ang bawat... Salamat, Doc Yula. Aba, Thank you po, Tito Michael, Walang anuman. Mabuti nga tumawag si Jocelyn, nabutan namin kayo. Regan, bumalik ka na pala. Oo, padaan nga ako nun sa garahe ni Sir Michael eh. Puntahan sana kita. Salamat, Walang anuman yun. Ikaw pa ba? Apo! Apo! Lola, Anong nangyari? Kumusta ka na? Lola, okay lang po ako. Dablis lang naman po ito eh. Asan yung gunggong na bumaril sa'yo? Asan? Oo nga, yung hayop na yun. Nasa yung ako dadabli sa hayop na yun talaga. Hindi lang. Chan, Lola, Jocelyn, tama na. Okay lang. okay lang po ako. Si Dax. Asan si Dax? Ano nangyari sa kanya? Dinala po siya sa operating room eh. Operahan na po siya. Ano? Opera, bakit? Nabaril po siya sa ulo. Ha? Nako! Kapag may nangyaring masama kay Dax, matutuwa si Moira. Kasi, tagumpay ang mga plano niya. Po? Si Ma'am Moira? Oo, nabalitaan ko doon sa kaibigan ko sa loob, si Mildred, na narinig daw niya na may pinapatira itong si Moira. Eh, mukhang totoo, dahil ayan si Dax, tumba. Sandali, nasan ba ang nanay mo? Michael, nasan si Lynette? Maraming salamat po at ligtas kami ni Annalyn. Iligtas niyo po si Dax. Alam ko po na masama po siyang tao. Pero siya lang po ang pag-asa namin para tuluyan ng makulong si Moira. Huwag niyo po sana siyang pababayaan. Lynette, Salamat. Sana ako na lang yung pinaril. Lynette, huwag ka magsalita ng ganyan. Dahil sigurado ako, hindi magustuhan ni Annalyn na ikaw ang masaktan. Lynette? Carlos. Nag-uusap lang kaming dalawa ni... Wala sa akin yun, naintindihan ko. Pare, salamat at ligtas mo si Lynette. Hindi mo kailangan magpasalamat, Carlos. Mabuti at tinawagan ako ni Jiang Susan dahil hindi ka daw nila makontak. Oo nga, may operation ako eh. Pero kung nakontak nila ako agad, pupuntahan ko si Lynette. At gagawin ko lahat para sa asawa ko. Ma'am Lynette, I'm sorry po. Si Doc Annalyn, kamusta po siya? Madilim, ikaw ang bawat...
sige ha. Kita-kita tayo bukas ha. Salamat po, masalamat po. Moira, may problema ba? May bumabagabag ba sa'yo? Umalis ka nga dyan. Hindi kita kailangan. Gusto ko lang naman makatulong. Yan ang turo sa atin ng Panginoon. Alam mo, isa pa, masasaktan na kita. Moira! Pa! Alam kong punong-puno ng alinlangan ng puso at utak mo. Handa kang tulungan ng Panginoon. May kamag-anak ka bang may sakit o anak na nasa peligro? Pagdadasal natin. Sige nga, tignan natin kung gaano kang kalakas kay Lord. Gusto ko, ipagdasal mo na mamatay si Omar Dacanay nang hindi na madamay ang anak ko. Patawarin ka ng Panginoon sa mga sinasabi mo. Mali yan. Malaking kasalanan yan. Ikaw ang magbago, Moira. Ang kasamaan na nananalaytay sa puso at kaluluwa mo ay dapat matanggal. Sa ngalan ng Diyos, sana ipatawarin ka niya sa lahat ng iyong nabitawang salita. Magbago ka, Moira. Magbago ka. Pagdarasal ko rin na sana hindi matulad sa iyong anak mo. Ang dami mong kuda. Nay, Annalyn, kumusta na yung pakiramdam mo? okay naman po ako, Dok. Hindi ko nga po kailangan magpa-confine eh. Anak, huwag matigas ang ulo, ha? Magpa-confine ka muna para makapagpahinga ka. Doc RJ, matigas po talaga yung ulo niyan. Pagsabihan niyo nga po. Ikaw talaga sumbongero ka. Huwag ka po maniwala dyan, Tay. Anak, dito ka na lang muna ha. Magpahinga ka na lang dito. I'm glad you're safe, Doc Annalyn. Nurse Rona, cut 3 settings, okay? Suction, okay? Doktora Tanya, anong ginagawa mo dyan? Lumapit ka na dito. Dok, parang familiar sa akin itong taon to. Siya daw yung nanloob sa bahay ni Lynette at Dr. Benitez. I see. I'm sure ko nandito si Annalyn. Papatayin niya na to para makaganti lang. Watch your words, Doktora Tanyag. Hindi ganun si Annalyn. She's a professional. Gagawin niya ang trabaho niya. It was just a joke. But come to think of it, dapat yung mga gantong tao, dapat hindi na binubuhay. That's enough, Doktora Tanyag. I know you have personal issues with this person sa pagkaka-involve niya sa kaso ng nanay mo. Pero hindi ka dapat nagjo-joke ng ganyan. Especially in front of the operating table. Sorry, Doc. I'm sorry, din. But I'm asking you to scrub out. Pero Doc, I was just kidding. I said,
Scrub out! Excuse me, Dr. Meneses, but we need Dr. Menor sa kabilang OR. There's a stat case. Her patient kailangan na po maoperahan agad. It's an emergency OR. Sige, ako na bahala dito. Salamat ka, kailangan kita dito. Clamp and forceps, please. At siguraduhin mong hindi na siya makakalabas ng buhay ng operating room. Dr. Tanyag, I'm gonna have to ask you to stitch up for me later. Meron pa akong OR ulit mamaya in a bit. Can you do that for me? Yes, Doc. Kung maiiwan ako mamaya mag-isa, I can clamp and cut the middle cerebral artery. That can cause massive stroke and death. Mawawala na ng problema ang mami ko. Annalyn? Giselle. Annalyn? I'm so glad you're okay, pamangkin ko. I'm so sorry. May masakit ba sa'yo? Hindi, okay Were na you po hurt? ako. Okay na po ako. Naku, Annalyn, please forgive me. I feel so guilty kasi kung hindi ko sinabi sa'yo na sumunod ka sa mama mo, hindi ka siguro napahamak. Giselle, hindi po. Huwag niyo po isipin yan. At saka okay naman po ako eh. Buti na lang, alam mo kung may nangyari sa'yo masama, I could never forgive myself. Sorry. Wala po yun. So, sino daw bang may gawa nun? Eh, ang sabi po ni Lola, may nagsabi daw po sa kanila na si Ma'am Moira daw po yung nagpapapatay kay Dax. Si Moira na naman? Ang kapal talaga ng babaeng yan. Impacta talaga. Kahit saan mo siya dalhin, makakagawa at makakagawa siya ng paraan para makasakit sa ibang tao. I'm so glad nothing serious happened to you. Annalyn, sorry na, Tita Giselle. Wala po yun. Okay lang po ako. Daplis lang po yan eh. Yeah, but, you know, I was so worried. Thank God you're safe. Ang ganda talaga itong pamangkin ko. Buti na lang walang nangyari sa iyo. My beautiful pamangkin. Anong nangyari? Siguro meron kang ginawang masama sa Star Witness laban sa nanay mo, no? Did you kill him? Yan ka na naman, tita eh. He's alive. Okay? Kahit na. You shouldn't even be allowed anywhere near him. What kung meron kang tinurok sa kanya para malason siya? O para humina siya at lumala yung kondisyon niya, and then eventually he dies? Relax, Giselle. I know for sure na walang ginawang masama si Zoe. Naging maayos naman ang trabaho niya. Kahit na alam niya na ang inooperahan namin ay yung taong testigo laban kay Moira. Sobra ka naman, tita, para pagbintangan mo ko ng ganyan. I mean, do you really think I could kill someone? Well, hindi malayo. Anak ka ni Moira, di ba? Pero hindi ko kaya gawin yung binibintang mo sa akin. At kahit ano pa yung mommy ko, I'm still a doctor. And I still abide sa sinumpaan kong Hippocratic Oath. And one of the promises within that oath is primo non nocere. Or first, do no harm. Can you not lecture me on that Hippocratic whatever? Sa pagkakaalam ko, isang oath lang ang sinumpaan mo.
At yon ang loyalty sa nanay mong kriminal. And that's what you call the Hipokrita Oath. RJ, masarap bang maging bida sa mata ng asawa ko? Ano sinasabi mo, Carlos? Kunwari hindi mo alam. Bakit kasi pumunta ka doon? Teka, akala ko ba okay lang sa'yo? Sige, ikaw ng superhero sa mata ni Lynette. Pero kahit na niligtas mo siya, wala kang karapatang hawak-hawakan mong asawa ko. Walang ibig sabihin yun, Carlos. RJ, hindi ako tanga. Nagpapasensya lang ako. Pero kapag hindi ako nakapagpigil, Ano? Aawain mo ako? Eh di sige, gawin mo kung anong gusto mo. Pero hindi ako natatakot sa'yo, Carlos. Dahil alam ko, wala akong ginawang masama. Pero kung bitiwala ka sa asawa mo, hindi ka dapat nagkakaganyan. RJ, may tiwala ako sa asawa ko. Pero sa'yo, wala. Ano na? Ano nangyari sa pinapagawa ko sa'yo? Ma'am, tapos na yung operation. It was a success. Pilit mo talagang binuhay ang hayop na Dax na yan. Mami, hindi naman sa ganun. Pinoprotektahan ko lang yung sarili ko. Mami, pag may nangyari kay Dax, ako naman yung masisisi, di ba? Kasi ako lang naman yung may motibo. Eh, paano naman ako? Ha? Kailangan humina yung kaso ko para makalabas ako dito. Eh, kung may chance pang mabuhay ang Dax na yan, eh talagang mabubulok ako sa kulungan. Yung ba gusto mo? Mami, ayoko naman madungisan yung pangalan ko, lalong-lalo na yung karir ko para lang... Para sa akin. Hindi mo kayang gawin para sa akin. Napaka-selfish mo naman. Sarili mo pa rin iniisip mo? Mami, hindi mo ba naisip na pwedeng masira yung buhay ko sa pinapagawa mo sa akin? O sige, kung nagawa ko yun, tayong dalawa yung magpa-party dyan sa kulungan. Is that what you really want? Ha? Yung masira yung buhay ko? Yung pumatay ako? Anong pumatay? Sino papatayin? Zoe! Zoe! Ninan, malaking na. Uy, Ano ba? Saan na ba dyan? Pumatali ka pa, pati ako damay. Ano ka ba? Sumagot ka, Zoe. Sino yung papatayin? At sino yung kausap mo? Nanay mo ba? Opo. Si Mami po yun. Sino papatayin niya? Si Dax? Siya lang naman ang may motibo para gawin kay Dax yun. Sumagot ka! Opo. Gustong ipapatay ni Mami si Dax. Pero hindi niya nagawa yun kasi wala naman siyang means to do that. Zoe, may nakapagsabi sa amin mula sa kulungan na pakana lahat ng nanay mo yan. Ang tanong, kailan mo pa alam? Matagal mo na bang alam kung ano yung binabalak ng nanay mo? Hindi po. Ngayon ko lang po nalaman. So nag-uusap pa rin kayo? Siyempre. Tita Lynette, Mami ko pa rin siya. At naawa ko sa kanya kasi mag-isa na lang siya. Kaya kinakausap ko siya, oo. Pero hindi naman pwede, hindi ko na lang siya kausapin. Pero hindi naman ibig sabihin ng Tita Lynette. Natutulungan ko siya eh. Lalo na kung meron siya masamang balak. I will not let her do more harm. Kaya nga pinahuli ko siya sa inyo sa Japan eh. Siguraduhin mo na nagsasabi ka ng totoo, Zoe. Dahil sa oras
na tumulong ka sa nanay mo sa kahit na anong paraan. Para ka na rin kakonsyaba sa nangyari sa lola mo. Titik ka.